The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. It is the case of a man who was going on a journey. He called in his servants and handed his funds over to them according to each man's abilities. To one, he disbursed 5,000 silver pieces, to a second, 2,000, and to a third, 1,000. Then he went away. Immediately the man who received the 5,000 went to invest it and made another 5. In the same way, the man who received the 2,000 doubled his figure. The man who received the 1,000 went off instead and dug a hole in the ground where he buried his master's money. After a long absence, the master of those servants came home and settled accounts with them. The man who had received the 5,000 came forward, bringing the additional 5. "My Lord," he said, "you let me have 5,000. See, I have made 5,000 more." His master said to him, "Well done. You are an industrious and reliable servant. Since you were dependable in small matter, I will put you in charge of large affairs. Come, share your master's joy." The man who had received the 2,000 then stepped forward. "My Lord," he said, "you entrusted me with 2,000, and I have made 2,000 more." His master said to him, "Cleverly done. You too are an industrious and reliable servant. Since you were dependable in a small matter, I will put you in charge of large affairs. Come, share your master's joy." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Si San Alberto Magno ay naging popular din sa kanyang bansa at sa buong mundo bilang dalubhasa sa siyensya. Positibo ang kanyang pananaw sa mundo, kaya inalam niya kung ano ang mga dapat alamin sa mundong ito bilang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang may kapal, pati yung mga halaman, pinag-aralan niya, kaya siya isang botanist. Mga hayop, kahit na yung mga maliliit na kulisap, pati uod, pinag-aralan niya. Kaya malawak ang kanyang kaalaman sa mga bagay-bagay, sa mga nilalang dito sa mundo. Kaya nga siya ang tinatanghal na patron ng mga siyentista, yung mga dalubhasa sa siyensya. Dahil ang kanyang pananaw sa mundo ay positibo. Ang mundong ito'y hindi masama, sapagkat ito'y kaloob ng Diyos sa atin upang ating linangin, payabungin. Talagang isa siyang alagad ni Santo Domingo na may positibong pananaw tungkol sa mundo. Sapagkat si Santo Domingo ang namuno sa kanyang mga alagad, the Dominicans, at si San Alberto ay isang Dominiko, upang labanan ang kamalian ng isang uri ng heresy na tinatawag na Albigensianism, na nagtuturo na nuknok ng kasamaan ang mundong ito.
Masama ang mundong ito. Bakit masama? Sapagkat ito'y yari sa material na bagay. At lahat ng mga bagay na material, pinagbubuhatan ng kasamaan. Ito ang turo ng Albigensianism na pinuksa ng turo na mahusay ni Santo Domingo at kanyang mga alagad. At isa na rito ang batikang si San Alberto Magno. Hindi sapagkat ang mundong ito ay mahina at marumi, masama na. Kadalasan, meron tayong pagkakamali sa pananaw na kapag isang bagay mahina at marumi, masama. Kapag ganun ang pananaw natin, marami tayong pupuksain dito sa mundo. Isa na ako at lahat ng mga matatanda. Bakit? Sapagkat kami mahihina. Kung sasabihin mo, lahat ng bagay dito sa mundong mahina ay masama, di kami na unang magiging biktima ng karahasan ng tao. Hindi na kami aalagaan, hindi na kami kakaawaan. Basta dumating ka sa puntong ito, mahina ka na, ay masama na nangyari sa iyo. Sa halip na kawaan ka at pangalagaan, pupuksain ka na lang. Pabigat ka sa buhay. Hindi lahat ng marumi masama. Dito makikita nyo sa paligid ng kumbento, meron kaming mga hardin. Maraming punong kahoy. Araw-araw yan winawali sapagkat nalalaglag yung mga natutuyong dahon. Yung mga dahon yan nabubulok. Katunayan, marurumi. Pero masama ba? Hindi. Bakit? Sapagkat yung maruruming dahon yan, maaaring gamitin upang pagyamanin yung lupa at maging pataba. Kaya hindi porkit marumi, masama. Merong isang bagay na napakarumi pero gustong-gusto nating hawakan. Hindi lang isa, mas marami, mas gusto natin. Ano yon? Pera. Napakarumi niyan. Takot-takot na kamay ang pinagsalinan niya. Nakatakot ang mikrobyo. Pero pag binigyan ka ng pera, gusto mo pa, sige, dagdagan mo pa. Masama. Huwag niyo sabihin sa akin yung sinabi ni San Pablo sa unang liham kay Timoteo. Kadalasan pingas, hindi buo yung pagkakasabi. Money is the root of all evil. Sabi daw ni San Pablo yon. Ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po yun ang sinabi ni San Pablo. Pingas po yun, hindi buo. Ang sinabi ni San Pablo ay ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Yung pag-ibig, hindi yung pera. At bakit mo naman iibigin yung pera? Pag inibig mo yung pera, magiging kamukha ka ng pera. Kaya nga yung mga umiibig sa pera, mukhang pera. Diba? Sapagkat kung sino iniibig mo, nagiging kamukha ka ng iniibig mo. Kaya kung iibigin mo ang Diyos, magiging kamukha ka ng Diyos. Pero pag umibig ka sa pera, magiging mukha kang kwarta. Kaya huwag kayong iibig sa pera. Yun ang ibig sabihin ni San Pablo. Pero yung pera mismo, hindi masama yan. Kung gagamitin na mahusay. Ang pera hindi iniibig. Yan ay ginagasta. Ginagamit. Hindi yan iniimbak. Pinupuhunan yan. Para nando'y dumami. At sa ganon, maibahagi sa mga tao na may pagkukulang at kakulangan. Ganyan ang takbo ng kalikasan, mga kapatid. Ang kalikasan, matipid. Mother Nature is thrifty. Ang ibibigay lang sa inyo at ibibigay sa akin ay yung kailangan natin. Hindi yung luho.
yung dapat lang na makakatustos sa mga kailangan natin. Kaya nga gagamiting mabuti. Gagamiting mabuti. Hindi ka waldas. Yung mga punong kahoy nilagay dyan. Sapat para sa ating pangangailangan. Huwag mong putuling lahat, kahit maliit pa. Sapagkat masama ang ginagawa mong gamit. Darating ang panahon, yung bundok mo makakalbo, wala ka ng kahoy na gagamitin. Kaya dahan-dahan lang. Huwag mong babuyin ang mga ilog at dagat, sapagkat sapat lang yung mga isda na binigay sa iyo. Pag yan nagkamatayan, wala ka nang ipapalit. Ititirik natin ang mata, nagsilayuan na yung mga isda sapagkat binaboy natin ang tubig na ginagalawan nila. Iba, hindi porket kayo'y mayaman, iwawaldasin nyo yung pera ninyo. O, iisa lang ang ulo nyo, bibili kayo ng 1,000 sombrero. Maaari nyo yan. Dadalawa lang ang paa nyo, 1,000 pares sa sapatos nyo. Ano ka? Tao ka ba? Alupihan. May sira ka, hindi ka matino. Hindi mo ginagamit ng wasto ang binigay sa iyo. Kaya tingnan nyo sa Ebanghelyo, no? Oh, yung amo, yung hari, binigyan yung kanyang mga tauhan ng puhunan. Puhunan yun eh. Pagkatapos bumalik siya, sinabi, yung pinagkatiwala ko sa inyo, tumubo ba? Pinuri niya ng tumubo. Ibig sabihin, ginamit ng wasto, hindi winaldas. Kaya tatanungin niyo sarili niyo, ito mga biyayang binigay sa akin ng Diyos, mga material na bagay, gagamitin ko ba ito ng wasto? O pupurihin tayo ng Diyos sapagkat itong mundong ito, binigay niya sa atin bilang katiwala. Pero pag yan, winaldas natin o ginamit natin sa hindi tama, talagang itong mundong ito magiging sanhi ng ating kasamaan. Sapagkat inibig natin ang mundo, hindi yung nagbigay sa atin ng mundo. At ang sinabi ni San Pablo sa unang liham kay Timoteo, the love of money is the root of all evil. Huwag kayong kakapit sa pera, hindi yan ang magliligtas sa inyo. Gastahin nyo ng tama, lalo na sa pagkakawang gawa. Sabi nga natin, yung perang yan, hindi nyo madadala sa hukay at sa inyong libingan. Uutasin yan. Tatanungin ng Panginoon, papasok ka sa langit, ba't ang dami mong dalang pera, aanin mo yan dito. Di ba dapat yan, ginasta mo nung nabubuhay ka sa mundo, pinantulong mo sa kapwa mo. Bakit mo inimbak? Aanin mo yung kabang-kabang perang dala-dala mo ngayon. May bali ba yan dito sa langit? Aanin mo yan. Aanin mo nga yan. Siguro sasabihin na lang, o sige, gawin natin panggatong. Sino igagatong doon? Hulaan nyo kung sino. Kaya gamitin nyo ang mga biyayang binigay sa inyo. Lalo na yung katawan natin. Binigay sa atin ang katawan natin, alagaan natin. Gamitin natin, sapagkat lahat ng hindi ginagamit, tatanggalin sa atin. Tingnan nyo yung talinghagang sinabi dito, yung nagkuripot, tinago yung pera, sa halip na gawing puhunan, pinagalitan ng amo. Sino may sabi sa yung itago mo yan? Dapat yan, tumubo ako dyan. Dapat yan, ginamit mo. Kaya, sapagkat lahat ng ginamit, kaya ang ginawa, yung perang binigay sa kanya, binawi at pinarusahan pa siya. Dahil hindi siya naging mabuting katiwala. Ganun din tayo. Lahat ng bigay sa atin ng Diyos,
gamitin natin sa wasto. Yung katawan natin, tingnan natin. Hindi, alagaan nyo. Kaya nga dapat galawin ang katawan eh. Oh, mag-ehersisyo. Sapagkat kapag hindi ka gumalaw, madali kang papanaw. Huwag kang tatamarin, gamitin ang mga bahagi ng katawan mo sa wastong pamamaraan. Kahit ka matanda, magbasa-basa ka, hanggat nakakabasa ka, para yung memorya mo gumagalaw. Nang hindi ka magka-Alzheimer. Hindi yung kapag ka matanda ka na lang, nakatingin ka na lang sa kisame at nagbibilang ng mga butiki. Tamad yung isip. Ano nga mangyayari sa iyo? Then magiging makakalimutin ka. Lahat ng hindi mo gagamitin, tatanggalin sa iyo. Kapag ka ang utak mo hindi mo ginamit, pupurol. Kaya gamitin ang utak. At lalong-lalo na, gamitin ang puso natin. Ang puso sa pagmamahal. Ang puso sa pagiging maawain. Sapagkat ang puso, kapag hindi ginamit, titigas. Ayan na, titigas. Pag tumigas ang puso, hindi na kayo makakahinga. Simbolo lang yan. Pero sa katunayan, maski sa medisina, meron tayong sinasabi na congestive heart disease. Nagiging maskulado yung puso. Tumitigas. Kaya hindi na makatibok na mabuti. Pag hindi na makatibok na mabuti dahil matigas na, hindi na iikot yung dugo. Pag hindi umiikot yung dugo, yung dugo nagbibigay ng hangin sa buong katawan. Para kayo nalulunod. Kaya yung symptoms ng mga may congestive heart disease, yung lumalaki puso dahil nagiging maskulado, para silang nalulunod. Hindi makahinga. Ngayon, simbolo lang yon. Baka kayo isang taong matigas ang puso, walang awa. Pag matigas ang puso, hindi rin kayo makakahinga. Sinasakal nyo ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng pag-ibig. Kaya huwag tayong magpakamatay, ha? Gamitin natin ang lahat ng biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At sana tayo maging mabuting katiwala ng Diyos. Lalong-lalo na, katiwala ng kanyang pagmamahal at katiwala ng kanyang pag-ibig.